radyo natin NBC Manila Broadcasting Company. The number one radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radyo Natin. Bringing us together, keeping you in touch, Radyo Natin. Maantig sa mga istoryang kapupulutan ng aral at inspirasyon ng bawat Pilipino. Ang kwentong magpapakita ng kakayahan ng mga kababaihan. Magpapamalas ng kanilang galing sa iba't ibang larangan. Ito ang Dear God. Dear God.
Minsan, ang tanging daan para maharap ang kasalukuyan ay ang pagyakap sa nakaraan. Dear God, ako po si Liza at ito ang karugtong na bahagi ng aking kwento. Sa aking unang kwento ay nakilala ninyo ang taong nagparamdam ulit sa akin ng tunay na pagmamahal. Yon ay si Marco, isang tour guide. Sinabi ko din po sa aking unang liham ang plano naming pagpapakasal. Sa katunayan, naayos namin ang mga kakailanganin namin para sa aming napipintong I do. Kaya lang, may isang pangyayari na nagpagulo ng aking pangarap na maikasal sa taong tunay kong minamahal. Nangyari ang lahat ng ito nang pauwi na siya galing sa simbahan. Isang araw bago ang aming kasal. Meron siyang nakasalubong na truck na bumangga sa kanyang minamanehong motor. At ang insidenteng yon ang nagbukas ng maraming karanasan na kailanman ay mananatili sa aking puso't isipan. Zenny, anak, kumusta ka? Ewan ko, Nay. Parang ang malas ko pagdating sa pag-ibig. Anak, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Pero, bakit ba laging sa akin, Nay? Bakit sa tuwing magmamahal ako, laging nauuwi sa ganito? Wala na ba akong karapatang maging masaya? Nung una, akala ko yun na. Pero niloko lang ako. Iniwan ako. Kahit sinaktan ako, tinanggap ko. Sabi ko sa sarili ko, baka may mas magandang plano ang Diyos. Kaya nung dumating si Marco, sabi ko, eto na siguro yon, Nay. Siya na talaga. Si Marco yung tipo ng lalaking marunong makinig. Hindi siya yung perfect, pero marunong siyang magpatawa sa gitna ng problema. Lagi niyang sinasabi, Lisa, pag ako pinakasalan mo, araw-araw kang tatawa. Pero ngayon, Nay, wala na siya, Nay. Anak. Isang araw na lang sana, Nay. Isang araw na lang ikakasal na kami. Nakahanda na hanggang inayos ko pa yung bulaklak. Nag-rehearse pa nga kami kagabi. Tapos kaninang umaga, isang tawag lang, Nay. Isang tawag lang. At gumuho na yung lahat. Nabanggara yung kotse. Pabalik na raw siya sa simbahan. Gusto pa niyang i-check kung maayos yung sound system. Sabi pa niya kagabi, Love, bukas, ako nang bahala sa last minute details. Natulog ka na. Gusto kong maganda ka sa kasal natin. Yan pala, Nay. Walong beses ko nang maririnig yung boses niya. Hindi mo man lang ako hinintay, Marco. Isang araw na lang. Bakit mo ako iniwan? Sabi niya, gusto niya makita ako nakaputing gown. Pero hindi ko inakala sa puro niya isusot ko itong gown at pinili niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas na hindi na siya kasama, Nay. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na habang buhay kung hindi makasama si Marco. Hindi ko kaya.
Sabi mo, love, sa simbahan tayo nangaharap sa Diyos bilang mag-asawa. Pero bakit ganito? Bakit mo hinayaan sa simbahan tayo huling magkita? Ang daya mo. Ang dami pa nating pangarap. Hindi pa nga tayo nagsisimula sa kabanata natin, pero bakit mo tinapos na agad? Ang sakit-sakit lang, love. Sobra. Akala ko, sa bukas may magmamahal na sa akin ng totoo. Akala ko, tapos na yung mga araw na puro luha. Ikaw yung dahilan kung bakit muli akong naniwala sa pagmamahal. Pero ngayon, ikaw rin pala yung dahilan kung bakit ako muling babalik sa sakit. Bakit? Bakit, Lord? Bakit ganito? Isang araw na lang. Isang araw na lang sana at magiging asawa ko na siya. Bakit hindi niyo man lang ako hinayaang maranasan yung kasal na matagal ko nang pinangarap? Naalala mo, love, sabi mo, gusto mong makita ko nakangiti habang naglalakad sa aisle. Sabi mo, gusto kong makita kung paano kikislap yung mga mata ko habang papalapit sa'yo. Pero ngayon, ako tong naglalakad sa aisle. Umiiyak hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkabala mo. Ang dami pa nating plano. Sabi mo, magtatayo tayo ng maliit na cafe. Sabi mo, gusto mo ng 3 anak, 2 babae at 1 lalaki. Sabi mo, gusto mo magpatayo ng bahay sa tabi ng dagat para doon tayo tatanda. Lahat yun, love, pinahawakan ko. Araw-araw iniisip ko kung paano natin sisimulan. Pero ngayon... Anak, tama na. Baka hindi mo nakayanin. Nay, paano ko ito kakayanin? Paano ako babangon bukas nang wala siya? Paano ako ngingiti ulit kung bawat ngiti ko siya ang naaalala ko? Alam mo, Nay, kagabi, bago siya umalis, sabi niya, Love, matulog ka na. Bukas gigising ka bilang asawa ko. Pero eto ako ngayon, Nay. Gigising akong wala nang bumabati ng good morning, love. Wala na yung tawag niya. Yung mga plano naming simple lang pero masaya. Wala na lahat. Marco, sana binalaan mo man lang ako. Sana sinabi mo na hindi mo na kayang abutin yung bukas na pangarap natin. Sana kahit sa huling sandali niyakap mo ko ng mahigpit. Kasi kung alam kong yun na pala yung huli, hindi na kita bibitawan. Pero kahit ganito, love, salamat. Salamat dahil minahal mo ako ng totoo. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng pinahalagahan. Hindi man natuloy ang kasal natin. Sa puso ko, asawa mo pa rin ako. Di man tayo nakapagpalitan ng sumpahan sa harap ni Father. Ako na lang magsasabi ngayon, Marco, sa harap ni Lord, ipinapangako ko, mamahalin kita habang buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal na mahal kita.
Para makamove on sa masakit na sinapit ni Marco, kinailangan kong lumayo, dear God, at magsimula ng panibagong yugto ng aking buhay. Sa tulong ng kumpanyang aking pinapasukan, pinayagan nila akong malipat sa isa pang branch sa probinsya. Para sa akin, isang magandang hakbang yon para makalimutan ko ang masakit na sinapit ng pag-iibigan namin ni Marco. Kahit pa nga alam ko sa sarili ko na hindi magiging madali ang lahat, pero gusto kong lumaban. Lumaban para makapagpatuloy sa buhay. At alam ko, yun din ang gustong mangyari sa akin ng pinakamamahal ko. Kaya naman dali-dali ako nagpaalam sa aking magulang para sa napipintong paglipat ko ng trabaho. At sa kabutihang loob naman, sinuportahan ako nila nanay. Naghanap ako ng malapit na pwedeng upahan nang sa gayon ay hindi gaanong magiging magastos para sa akin. At sa paghahanap nga sa social media, nakita ko ang isang bahay na agad namang pumukaw sa aking pansin dahil sa kakaibang estilo nito. Makaluma ang kanyang disenyo pero mukhang elegante. At ang maganda pa rito, mura ang upa. Kaya naman, grinab ko kaagad at tuloy ang lumipat sa apartment na kinuha ko. Sa apartment na nilipatan ko, doon ko nakilala si Kuya Jerome. Ang lalaking merong malalim na kwento ng pagmamahal at sugat ng nakaraan. At ang kwento niya ang isa sa mga naging dahilan para baguhin ang aking pananaw sa buhay. Sigurado ka na ba, nak, sa gagawin mong yan? Wala na ba talaga makakapigil sa'yo? Alam kong nasasaktan ka, pero baka naman nagpapadalos-dalos ka lang ng desisyon mo. Baka kailangan mo lang talaga magpahinga, pero hindi para lumayo. Baka kasi kapag umalis ka, lalo mo lang maramdaman ang lungkot. Hindi po, Nay. Matagal ko na pong napag-isipan to. Hindi po ito biglaan. Kailangan ko po itong gawin, hindi para tumakas, kundi para makapagsimula ulit. Makasakaling sa ganitong paraan, kahit papaano, makalimutan ko ang sakit sa pagkawala ni Marco. Kasi araw-araw, pagising ko, siya agad ang nasa isip ko. Yung tasa ng kape sa mesa, yung upuang madalas niyang inuupuan sa may bintana, pati yung paborito naming kanta. Lahat yun, may bakas ng alaala niya, Nay. At habang nandito ako, parang hindi ako makahinga. Parang nakakulong ako sa mga alaala na ayaw akong pakawalan. Anak, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Alam kong mahal mo si Marco at alam kong mahirap tanggapin ang pagkawala niya. Pero baka hindi pa ito ang tamang oras para umalis. Hindi mo kailangang kalimutan siya para lang makapagpatuloy. Minsan, sapat na yung tanggapin na wala siya. Patuloy mong dadalhin sa puso mo yung alaala niya. Alam ko po yan, Nay. Hindi ko naman gustong kalimutan si Marco. Ang gusto ko lang, matutong mabuhay nang wala siya. Ayokong palaging ikulong ang sarili ko sa sakit. Kasi kung palagi kong kakapitan yung lungkot, baka tuluyan na akong lamunin ng kalungkutan. Naalala niyo po, noong iniwan ako ng una kong minahal, halos hindi na ako kumain. Hindi na ako lumabas ng kwarto. Araw-araw akong umiiyak
At akala ko noon, tapos na ang mundo ko. Pero dumating si Marco at siya yung nagbigay sa akin ng dahilan para muling umiti. Tinuruan niya akong tanggapin ang nakaraan na hindi ko kailangan maging bihag ng mga sugat ko. Sabi niya sa akin, Liza, hindi mo kailangan maging buo para mahalin. Pero kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo kahit turog ka, doon ka lang talagang gagaling. Si Marco, mabuti siyang tao, anak. Hindi ko man siya matagal na nakilala, pero nakita ko kung paano kanya pinasaya. Hindi ko makakalimutan kung paano kanya tinulungan nung nawalan ka ng trabaho. Araw-araw sinusundo ka niya. Kahit umuulan, kahit pagod na pagod galing sa trabaho. Sobrang inalagaan ka niya, anak. Kaya siguro, ang hirap mo rin siyang bitawan. Oo, Nay. Sobrang bait ni Marco. Kahit simpleng tao lang siya, marunong siyang magpahalaga. Hindi siya mayaman, pero puno siya ng pagmamahal. Naalala ko po yung huling mga araw namin bago siya nawala. Sabi niya, Liza, kapag dumating ang araw na hindi na ako nandito, gusto kong magpatuloy ka. Huwag mo sayangin ang buhay mo sa pag-iyak. Mahal kita, pero mas mahal kong makita kang masaya. Noong una, galit ako. Galit ako sa mundo. Galit ako sa tadhana. Pero habang tumatagal na nare-realize ko tama siya. Hindi niya ako tinuruan kung paano siya kalimutan. Tinuruan niya ako kung paano magmahal kahit wala na siya. Anak, minsan iniisip ko, sana ako na lang yung nasasaktan sa halip na ikaw. Pero siguro ganun talaga ang buhay. May mga taong dumarating para turuan tayo at umaalis para ituro sa atin kung paano tumayong mag-isa. Tama po kayo, Nay. At sa ngayon, gusto ko lang subukang tumayong mag-isa. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil gusto ko maging matatag. Ayokong manatiling yung babaeng laging lumuluha. Gusto ko maging babaeng kaya ring umiti. Kahit masakit. Kaya itong pag-alis ko, hindi ito pagtatapos, kundi simula ng bagong yugto sa buhay ko. Ay, kung yan ang desisyon mo, anak, hindi na kita pipigilan. Masakit man sa akin na makita kang umalis. Mas masakit naman kung makikita kitang nalulunod sa lungkot. Kaya, sige, pumunta ka kung saan mo mas mararamdaman na muli kang makakahinga. Pero pangako mo sa akin, nak, ha? Aalagaan mo sarili mo. Kahit wala na si Marco, huwag mong hayaang mawala rin si Liza, ha? Pangako, Nay. Aalagaan ko po ang sarili ko. At kahit saan ako makarating, dala ko kayo. Yung pagmamahal nyo at yung mga alaala ni Marco. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong ito yung gusto niya. Na magpatuloy ako sa buhay kahit mahirap, kahit masakit, at mamuhay ng may pag-asa. Anak, kahit anong mangyari, tandaan mo, nandito lang si nanay, ha? At kahit mawala man yung mga taong minamahal natin, ang pagmamahal mismo, anak, yan ang hindi dapat mawala. Salamat, Nay, ha? Para sa lahat. Dahil kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko natutunang bumangon. So ngayon, gagawin ko po muna yung nararapat para tuluyan na maghilom yung sugat ng kahapon. Sige, anak, susuportahan kita ano man ang naisip mong mangyari.
Eto na ba yun? Bakit parang iba naman sa picture? Saglit nga lang at iti-check ko yung chat sa akin na may-ari. Oo nga, eto na nga yun. Baka naman fully furnished lang nung pinicturan. At sa katagalan ng panahon naluma na. Okay na to. At least, nakakuha ako ng apartment na mura lang at tahimik ang kapaligiran. Maipasok na nga itong mga gamit ko para naman makapagpahinga na ako. Malapit na din kasing gumabi. Ay! Palaka! Ano ba yun? Pusa lang pala. Grabe, tinabahan naman ako bigla. Ay, nako, Lisa. Huwag ka nga masyadong matatakotin. Kung kailan ka tumanda, tsaka ka naman naging nervyusin. Ano ba tong pinto na to? Parang shake, rattle, and roll naman ang sound. Sabihan ko nga yung may-ari na ipaayos ang pinto. Aba, ayos naman pala itong room ah. Kahit parang matagal nang hindi nagagamit, malinis pa rin tingnan. Baka araw-araw nililinisan. Tsaka, may mga gamit pang naiwan. Akala ko ba ako lang magbo-board dito? Makakontak nga yung may-ari na yan. Hindi magandang kausap. Hi. Ay, laka! Pasensya ka na. Nagulat ba kita? Kuya naman, aatakihin ako sa'yo sa puso. Huwag ka naman manggugulat ng ganyan. Akala ko minumulto na ako eh. Pasensya ka na. Ikaw ba yung bagong boarder dyan sa room 302? Oo. Kakalipat ko lang ngayon. Buti nga't nakakuha ako ng murang apartment. Ang tagal ko pa naman naghahanap, gawa ng gusto ko ay walking distance lang sa trabaho ko. Sakto at nakita ko yung post na may-ari sa social media kaya greenhub ko na agad. Ikaw pa, dito ka din ba nagbo-board? Oo. Matagal na akong boarder dito. Siguro since 1995. Hala, ang tagal na pala. Malapit din ba work mo dito? Hindi, malayo. Kaya lang hindi ko maiwan tong apartment ko. Kaya kahit malayo ang work ko, sinatsaga ko talaga. Hindi ba lugi sa pamasahe? Ba't ayaw mong kumuha ng mas malapit sa trabaho mo? Para makatipid ka. Ako kasi, ganun ang ginagawa ko. Para less expenses sa pamasahe, naghahanap talaga ako ng mga walking distance lang na tirahan. Sayang din kasi, tsaka para makapag-ipon na din. Gustuhin ko man, kaya lang hindi ko magawang umalis dito eh. Bakit naman? May choice ka naman eh. May malalim akong dahilan. Sige, dyan ka na muna. May pupuntahan lang ako. Siya nga pala, kung sakali man na may marinig ka tuwing hating gabi kahit ano, wag mo nang pansinin yun. Magtakip ka na lang ng tenga para hindi ka maabala. Yun lang naman ang payo ko bilang matagal na ako nangungupahan sa apartment na to. Ganun ba? Sige, alis na muna ako. Nice meeting you. Ano ba yung sinabi niya? Parang ang weird. Maigi pa nga at ayusin ko na muna mga gamit ko. Mamaya, lalabas ako para bumili ng pagkain ko. Siguro, sa isang araw na lang ako mag-grocery. Ay, nakakapagod ang biyahe. Ano ba yun? Kung kailan nating gabi na, tsaka naman naiiyak ng iyak. Masilip nga muna sa labas. Miss? Okay ka lang ba? Miss? May masakit ba sa'yo? Ako nga pala si Lisa, kakalipat ko lang kanina. Okay ka lang ba? Ay, bakit biglang tumakbo yun? Tinatanong ko lang naman kung okay siya. Makabalik na nga sa kwarto. Ano ba to? Unang gabi pa lang, may nag-iiyakan na agad. Katulog na nga at maaga pa ako bukas. Ay, eto na naman siya. Bakit ba iyak ng iyak yun? Nasaan na bang earphone ko? Baka iniwan ng jowa kaya ganun. Maigi pa nga, huwag ko nang pakialamanan. Katulog na nga muna. Ano ba yung katok ng katok? Hating gabi na eh. Tsaka wala naman ako ini-expect na bisita. Sino yan? Wala namang tao. Nako, baka dala lang ng antok ko. Magpasanda nga lang ako nang makatulog na ulit ako.
Ay, makabili na nga muna ng pandesal sa labas. Gusto ko muna magkape bago man lang maligo. Uy, kuya, di ba ikaw yung nakausap ko kahapon? Jerome. Jerome ang pangalan ko. Ako nga pala si Liza. Alam mo ba, Kuya Jerome? Kagabi nakarinig ako ng babaeng iyak ng iyak sa may tapat ng pinto ko. Tinatanong ko naman kung okay lang siya. Hindi naman sumasagot. Nung nilapitan ko naman, bigla namang tumakbo. Ang weird. Yun ba yung sinasabi mo na wag ko na lang pansinin? Tsaka alam mo ba kagabi, may katok ng katok sa pinto ko. Pagbukas ko wala namang tao. Naisip ko baka hangin lang. Huwag mo na lang pansinin yun. Masasanay ka din. Ano ba yun? Sadyang may mga ganong kaganapan ba tuwing hating gabi? Alam mo, base sa narinig kong iyak, babae, mukhang broken-hearted eh. Grabe talaga yung iyak niya. Basta ang mapapayo ko lang sa'yo pag narinig mo yung mga ganun, o may biglang kumatok sa pinto mo, wag mong pagbubuksan. Magtakip ka lang ng tenga, o magpatugtog ka ng music. Mawawala din naman yun. Ano ba yun, kuya? Lagi-lagi bang ganun yung babae? Alam mong mahirap kasi sa mga lalaking yan. Hindi porket mahal na mahal sila ng babae, hindi na nila pinapahalaga ng nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa kanila. Kung meron man silang hindi pagkakaunawaan, pag-usapan nila. Hindi na dapat humahantong sa kailangan pang magdusa ng babae dahil lang sa pag-ibig. Para mo naman nasabi na hindi pinahalaga ng lalaki ang pagmamahal ng babae. Kuya, babae din ako. Alam ko ang pakiramdam ng sinaktan at iniwan. Lahat na yata ng masasakit na dapat maramdaman ay pinagdaanan ko na. Kaya alam ko yun. Bakit? Nasaktan ka na ba dahil sa pag-ibig? Oo, at siguro, mas mabigat pa sa nararamdaman ni ate ngayon. Kasi alam mo ba kung anong pakiramdam ng mawala ng taong minamahal? Sa mismong araw ng kasal nyo, yung araw na dapat na pinakamasaya sa buhay mo, biglang naging pinakamasakit. Handa na ang lahat nun. Yung bulaklak, musika, bisita. Suot ko na nga yung puting bestidang matagal ko nang pinapangarap. Sabi ko sa sarili ko, eto na yung simula ng habang buhay naming magkasama. Pero bago pa man ako makalakad sa altar, dumating yung balitang hindi na siya darating. Pasensya ka na sa tanong ko. Wala yun, kuya. Kahit pa paano naman, sinisikap ko nang makamove on. Alam ko, hindi na ako babalik sa dati, pero kahit pa paano, gusto ko magpatuloy pa din ako sa buhay. Kahit gano'n na ang nangyari, masaya ako. Kahit pa paano, nailalabas ko yung nararamdaman ko. Mahirap kasi pag kinikimkim lang yung sakit, mabigat sa dibdib. Ay, pasensya ka na. Napahaba na ang aking chika. May gagawin ka na siguro. Sa totoo lang, bibili lang talaga ako ng pandesal sa labas. Sakto, nakita kita kaya napachika na ako sa'yo. Siya, sige kuya, at mukhang nakakaabala na ako. Sige, kung may kailangan ka, katukin mo lang ako sa room ko. Alis na muna ako. Sige kuya, salamat sa oras ha. Kakaiba din tong si Kuya Jerome. Mabait siya, kaya lang matipid makipag-usap. Ay naku, wag ko na nga yung kaisipin. Ang isipin ko ngayon ay kung meron pa ba akong mabibiling pandesal. Ay nako, Liza, umiiral na naman kasi ang pagiging madaldal mo. Makababa na nga. Tuwing sasapit na ang hating gabi, doon na ako hindi mapakali dahil sa babaeng umiiyak sa tapat ng aking pinto. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko alam kung anong tulong ang gagawin ko dahil sa tuwing tatanungin ko siya, hindi niya magawang magsalita sa akin. Lagi lang siyang nakatingin sa akin at bigla na lamang aalis nang hindi magpapaalam. Ewan ko ba, pero nung mga panahong yun, pakiramdam ko may kakaiba siyang pinagdadaanan na hindi niya masabi-sabi. Mabigat at nakakabahala. Kaya naman para makatulong sa kanya, kapag naririnig ko na siyang umiiyak, nilalabas ko kaagad nang sa gayon, maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kahit pa nga may bahagi sa puso ko na nagsasabing
Hindi normal ang kinakausap ko. Nako, nakalimutan ko palang bumili ng midnight snack ko. Magtatrabaho pa naman ako mamayang 12:00 para sa part-time job ko. Nabisi din ako kasi kakapanood ng K-drama kaya hindi ko tuloy na malayan yung oras. Teka, mag-12:00 na eh. Meron pa kaya ako mabibilhang pagkain ito? Subukan ko na lang. Baka naman may mga bukas pang convenience store sa labasan. Lo, naiyak na naman siya. Ano kaya itong babaeng to? Lagi-lagi na lang naiyak. Pati pa kasi hiwalayin yung karelasyon na yan. Nang hindi na siya nahihirapan. Ako tuloy yung naiinis eh. Ayoko pa man din nakakakita o nakakarinig ng babaeng umiiyak dahil lang sa maling lalaki. Nabasin ko na nga ito, nakakausap na. Hi, miss. Okay ka lang ba? Ako nga pala si Lisa. Bagong lipat lang ako dito sa room 302. Diba, ikaw yung narinig ko kagabi na umiiyak? Okay lang kung ayaw mong magsalita. Nandito lang ako. Kung kailangan mong may makikinig sa'yo, magsabi ka lang ha. Wala naman kasing ibang magdadamayan kundi tayo-tayo lang. Nasaan ba yung room mo? Gusto mo ihatid na kita? Ha? Bakit mo tinuturo yung room ko? Gusto mo pumasok? Halika, dito ka muna sa room ko hanggang sa mag-okay ang pakiramdam mo. Gusto mo ng tubig? Ikukuha lang kita saglit ha? Ano palang pangalan mo? Ay, wala ka! Nakakagulit naman pinto na yun ha? Nasaan na ba yung babae? Bakit biglang nawala? Nako, baka umalis na. Siya, bukas na nga lang ako lalabas. Tsagain ko na lang itong biskwit na nabili ko. Ay, puyatan to the max na naman to. Oh, Kuya Jerome, saan ka pupunta? Ba't ang dami mong dala? Wala. Itatapon ko lang. Matagal na kasing nakaimbak sa kwarto ko. Hindi naman nagagamit kaya itatapon ko na lang. Ano ba yan, kuya? Hala, mga damit pang babae? Sa jowa o asawa mo ba to, kuya? Mukhang bago pa eh. Sa dati ko yung kinakasama. Naiwan niya. Dati? Bakit? Wala na kayo, kuya? Anong nangyari? Ay, pasensya ka na ha, kung matanong ako. Okay lang naman kung hindi mo sagutin. Namatay yung dati kong kinakasama. Alam mo ba tong mga damit niya? Matagal na to sa aparador ko. Nahirapan lang akong itapon gawa ng may sentimental value ito sa akin. Kaya lang naisip ko, kailangan ko na sigurong mag-let go rin. Para naman makausad na ako. Sayang nga lang, at bago pa ito. Patingin nga, kuya. Okay lang ba na yung iba'y hingiin ko? Kung okay lang sa'yo, ha? Kasi sayang naman to. May mga tatak pa naman, tas halatang 1 o 2 beses lang nasuot. Sige, ikaw bahala. Kapag nakapili ka na, yung iba na hindi mo gusto, pwede mo nang itapon. Paano? Nakakit na ako para makapahinga na. Sige, kuya. Ang gaganda naman ng mga damit ng dating karelasyon ni Kuya Jerome. Tsaka base dito sa sukat ng damit, parang sexy din. Makasya kaya ito sa akin? Sukatin ko nga. Wow, kasya naman pala eh. At ang ganda pa. Sino yan? Anong oras na may kumakatok pa din? Baka yung pinadeliver kong pagkain. Buksan ko na nga nang malaman ko. Ay, ikaw pala yan. Anong kailangan mo? Ha? Gusto mong pumasok? Gusto mong pumasok sa loob ng kwarto? Sige,
Wala namang problema eh. Maupo ka muna. Ikukuha lang kita ng juice. Ba't ka pala umalis kagabi? Hinahanap kita. Oh, eto yung juice mo. Ilalagay ko na lang sa lamesa. Okay ka lang ba? Ba't mo ako tinitingnan ng ganyan? Gawa ba nitong suot ko? Maganda ba? Alam mo ba yung ka-boardmate natin dyan sa may taas? Itatapon na sana itong mga damit ng dati niyang karelasyon. Kaya lang sabi ko, tingnan ko kasi mga bago pa. Sayang naman kung hindi pa susuot. Kaya sinukat ko. Gusto mo bang i-try? Pili ka at baka meron kang magustuhan. Okay ka lang ba? Bakit hindi ka nagsasalita? Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga! Hindi ako makahinga! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ako makahinga! Naginip lang pala. Kinabahan ako doon. Parang totoo. Teka, may juice sa lamesa? Nanaginip lang ba ako? Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sino ka? Sino ka talaga? Anong kailangan mo? Hindi ko malalaman kung paano ka tutulungan kung hindi mo sa akin sasabihin ang problema. Paano kita tutulungan? Paano? Saan ako? Kuya Jerome? At yung babae? Ba't kayo nag-aaway? Tumigil na nga kayo. Kuya, itigil mo na yan. Nasasaktan ang asawa mo. Kuya, ano ba? Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Kuya, huwag mong gawin yan. Kuya! Liza? Liza? Okay ka lang ba? Liza? Ba't dito ka natulog sa labas ng kwarto mo? Liza? Bakit? Bakit nawagawa mo akong saktan? Liza? Mercy? Wala akong ibang ginawa kundi ang haling ka. Pero bakit? Bakit mo ako niloko? Akala ko ba mahal mo ko? Pero bakit ikaw nabuntis mo? Hindi pa ba ako sapat? Kulang pa ba ang pagmamahal na binibigay ko sa'yo? Akala ko ba okay lang sa'yo kahit wala tayong anak? Bakit, Jerome? Bakit? Mercy, hindi ko sinasadya. Lasing ako noon. Nung paggising ko, hubot-hubad na ako. Katabi ko si Presi. Wala akong maalala sa nangyari. Pero wala akong ibang mahal kundi ikaw lang. Ikaw lang, Mercy. Mahal? Kung mahal mo ko, hindi mo ko lolokohin. Hindi mo ko sasaktan. Hindi mo hahayaang may masamang mangyari sa akin. Mercy, kung maibabalik ko lang ang panahon, mas gugustuhin ko na lang na ako na lang ang nawala. Mercy, patawarin mo na ako. Patawarin mo ko kung hindi kita naligtas sa kamay ng mga kasamaan ko. Kung alam ko lang na gagawin nila yun sa'yo. Sana hindi ako pumayag na pumunta sila sa inuupahan natin. Pinabayaan mo ko. Hinayaan mo may masamang mangyari sa akin. Para magkasama na kayo ng kabit mo. Jerome, bakit? Bakit sa dinami-dami ng pwedeng makakarelasyon, matali ko pang kaibigan? Bakit? Hindi ko sinasadya, Mercy. Pero nung mga panahon na yun, kinakailangan kong panagutan si Presi para sa bata. Pero huwag mong isipin na hindi kita mahal. Dahil araw-araw, wala akong bang ibang naisip kundi ikaw lang. Ikaw lang, Mercy. Patawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. Patawarin mo ko, mahal ko. Patawad. Mercy. Mercy. Kuya Jerome, anong ginagawa mo dito? Lisa. Si Mercy. Si Mercy, Lisa. Kuya, ano po bang nangyari?
Gusto kong malaman kasi naguguluhan na ako. Lisa, nangyari noong taong 1995. Bagong lipat kami sa apartment na to ni Mercy, yung dati kong karelasyon. Dito? Sa mismong apartment ko? Oo, kami ang kauna-unahang boarder dito. Pareho kami nung nagtatrabaho sa kumpanya. Dahil nga malapit tong apartment na to, kaya dito kami nag-board. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Pero may isa nga lang na pangyayari na nagsimula para mawasak ang maganda naming relasyon. Si Presi, noong taong 1998, nagkayayaan kami na magtutropa na uminom para mag-celebrate ng birthday na isa naming kasamahan. Nagpaalam ako kay Mercy kung pwedeng uminom sa apartment para hindi na kami lalabas. Pumayag naman siya. Sa katunayan nga, nilutuan niya pa kami ng pulutan nung nasa bahay na. Hindi ko alam na inimbitahan din pala ng tropa ko yung kaibigan ni Mercy na si Presi. Sa akin wala lang yun kasi kaibigan din yun ni Mercy eh. Halos lahat lasing na. Siguro hindi na lang lasing nun kung aking kinakasama. Kasi hindi umiinom ng alak si Mercy. Dahil sa epekto ng alak, nauna na ako pumasok sa kwarto para magpahinga. Nang hindi ko alam, may gagawin palang katarantaduhan ng mga tropa ko sa kinakasama ko. At nga nila ginawa pag-aalay kay Mercy. Kung sana yung mga panahon na yun, hindi ko na lang niyaya sila sa bahay. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Nung pagising ko, nagtaka ako bakit imbis na si Mercy ang katabi ko, si Presi yung nakayakap sa akin. At una ko napansin na wala na kami parehong saplot. Kaya kinabahan ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Mercy. Hanggang sa may narinig akong iyak. Yun yung iyak ng kinakasama ko. Kaya dali-dali ako nagbihis. Pagkabihis ko, hinahanap ko agad si Mercy. At doon ko nakita na madami siyang pasa sa katawan. At punit-punit ang damit niya. Iyak siya ng iyak. Wala akong magawa ng mga panahon na yun, kundi yakapin siya. Mga 1 linggo yata siyang hindi nagsasalita. Lagi lang nakatingin sa malayo. Ano naman po yung naging kinalaman ni Presi sa eksena? Hindi ako sanay na ganun ang kinakasama ko. Sanay ako nang masayahin si Mercy. Hayaan naman, hindi ko maiwasang hindi maglabas ang sama ng loob sa kaibigan niyang si Presi. Pakiramdam ko ng mga panahon na yun, nakahanap ako ng dadamay sa pinagdadaanan ko. At sa katauhan yun ni Presi, Kuya Jerome, hindi ba nagtaka si Mercy nung nag-inuman kayo ng mga tropa mo na naandun din itong si Presi sa kwarto niyo? Marahil hindi niya napansin na magkasama kami natulog ni Presi sa kwarto ng mga panahon yun dahil nga sa nangyari. Yung panahon na dapat dinadamahin ko sa problema niya, yun yung panahon na naging mahina ako para sa relasyon namin. Kaya napasok sa eksena si Presi. Sa mga gabing hindi ko matingnan ng aking kinakasama, hindi niya maibigay yung gusto ko dahil sa takot sa nangyari sa kanya. Si Presi ang naging takbuhan ko. Siya naging hingahan ko at naging kasiping ko tuwing nangangailangan ako. Hanggang sa yung ginagawa namin yun ay may nabuo. Isang araw, pumunta sa akin si Presi para sabihin buntis siya. Doon, halos kumuha ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mercy yung nangyari. Pero, paano niyo po sinabi, Kuya? Paano niya nalaman? Hindi ko na kinailangan sabihin. Dahil siya mismo nakalam. Isang araw, kinumpronta na lamang niya ako. At sinabi niya na alam niya ang lahat. Sinisi niya ako sa nangyari sa kanya. At doon nangyari ang kinatatakutan ko. Yung araw na nagpakamatay siya dahil sa akin. Dahil sa pagiging mahina ko. Hindi na niya kinaya lahat ng problema na dala ko. Kaya tuluyan na niyang winakasan ang kanyang buhay. Masakit para sa akin. Walang araw at gabi na hindi ko siya iniisip. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Kung sana may babalik ko lang ang nakaraan. Babaguhin ko to. Para hanggang ngayon, magkasama pa din kami. Ano pong nangyari kay Presi? Nagkatuluyan po ba kayo? Nang nalaman niya ang nangyari kay Mercy, hindi na niya ako pinilit na panagutan pa siya. Umalis siya nang walang paalam. Ang huling naging balita ako, pakasal daw sa isang mayamang lalaki at nanirahan sa ibang bansa. Wala din ako naging balita sa anak namin. Sa ngayon, mabigat pa din sa akin ang sinapit ng aking pinakamamahal. Kaya siguro hindi ako makaalis sa apartment na to dahil kay Mercy. Itong apartment na to yung huling nagpapaalala sa akin ng masasaya naming alaala. Kahit pa nga kasama nun yung mapait na sinapit niya. At katulad mo, madami na ding nag-board dito na naranasan ng dinanas mo. Kasi dito sa apartment mo naganap ang lahat. Kaya pala sinabihan mo na wag ko na lang pansinin kung sakaling may marinig ako. Kasi
Madalas pala siya magparamdam dito. Ngayon, alam ko na, kuya. Natakot ka ba sa mga nalaman mo? Madami na akong takot na hinarap, kuya. Siguro, hindi takot ang naramdaman ko matapos kong malaman ng lahat. Yun ay awa para kay Mercy. Para sa kanyang kaluluwa na magpasa hanggang ngayon na hindi pa rin matahimik. At awa dahil kinailangan niyang sapitin niyon. Sana lang dumating ang panahon na matahimik ng kaluluwa niya. Para naman magkaroon na din ng katahimikan ng puso mo, kuya. Alam kong sobra ka lang mahal ni Mercy kaya siya paulit-ulit na bumabalik. Hindi makatawid. Natatakot siguro siyang iwan ka ng mag-isa. Kaya siguro, kuya, kausapin mo siya. Sabihin mo na okay ka na, kaya mo na. At inaantay mo na lang na muli kayong magkasama. Nang sa gayon ay mapanatag na siya. Alam kong mahal ka niya kaya mahiintindihan niya yun. Dahil lahat ng nagmamahal ay nakakaunawa. Kahit pa nga, isa na lamang itong kaluluwa. Salamat, Lisa, ha. Salamat sa pakikinig. Pasensya ka na sa abala. Wala po yun. Kung magkataon man na kumatok siya ulit, hayaan mo po. Pagpubuksan mo ko ba ulit? Marahil ay hindi na po. Dahil sa susunod, hindi na siya kakatok sa pinto ko. Kundi sa pinto mo na. Joke lang po, kuya. Kung sakali man po, alam kong hindi na yun mauulit dahil naipadala niya na yung mensahe na matagal niya nang gustong sabihin sa inyo. At yun yung salitang, napatawad ka na niya, Kuya Jerome, sa lahat ng nagawa mo. Salamat, Lisa. Salamat. Dear God, matapos mangyari ang insidenteng yun, pinagpasyahan kong umalis na lang sa aking inuupahang apartment. Marahil iniisip ni Kuya Jerome na takot ako. Pero sa totoo, kaya ako umalis ay dahil sa gusto kong harapin ang matagal ko ng kinatatakutan. Ang bumalik sa lugar kung saan punong-puno ng alaala namin ni Marco. Pero sa pagbabalik, hindi nasakit ang gusto kong maramdaman. Gusto ko nang makita ang pag-asa na sa bawat nakaraan, laging may kasalukuyang nakaagapay. Ayokong unti-unting mawala ang natitirang alaala na iniwan sa akin ng aking pinakamamahal. Alam ko, darating ang panahon na makaka-move on ako. Pero sa ngayon, gusto ko munang kapitan ang dahilan kung bakit ako patuloy na nabubuhay.
At yon ay ang pagmamahal na iniwan sa akin ni Marco. Sana sa pag-alis kong yon, mahanap na din ni Kuya Jerome ang kapayapaan sa kanyang puso. Alam kong matagal ng panahon siyang nagsisisi. Sana nga lang, makamove on na siya sa sinapit ng kanyang kinakasamang si Mercy. Sa ngayon, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Liza. Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin pa ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya.
Hanggang sa susunod na kwento, ito ang Dear God. Ang kwento mo, ang bida dito.